Ang usual signs ng anxiety ay hyperventilation, pinagpapawisan ng mga kamay, at kumakabog ang dibdib. Pero it can present in other ways na hindi mo aakalain na ina-anxiety na pala ang kaibigan mo. Importante na ma-recognize natin ang mga signs na ito para maging source of support tayo para sa mga kaibigan natin at hindi tayo makadagdag pa sa anxiety nila. Number 1, muscle tension. Pag may anxiety, maaaring sumakit yung leeg na para bang may stiff neck at umaabot yung tension hanggang shoulders at pati na rin sa likod. Pag may anxiety kasi, this can activate the fight or flight response. Dahil dito, this can trigger the release of stress hormones gaya ng cortisol and adrenaline. Yung mga stress hormones na ito ay hinahanda yung katawan na gumalaw kaya nagkakaroon ng tension sa muscles para makatakas o makalayo sa bagay that's causing the anxiety. Anxiety is caused by a perceived threat. Maaaring hindi threatening ang bagay na ito para sa'yo, pero para sa kaibigan mo, maaaring threatening ito because of a past experience or trauma. Number 2, digestive issues. Wala namang bago sa kinain or ininom ng kaibigan mo pero sumasakit ang tiyan niya, para siyang nasusuka at nagtatae pa. Diba tumataas ang stress hormones pag may anxiety? Ang stress hormones ay pwede ring padamihin ang production of digestive acids and enzymes. Dahil dito, mapapabilis ang digestion more than the usual kaya nagkaka-diarrhea. Number 3, avoidance behavior. Ito ay pag napapansin mo na yung kaibigan mo ay umiiwas sa mga social gatherings or activities na dati ini-enjoy naman niya. Pag ganito, wag mong pilitin yung kaibigan mo na pumunta. This will only make things worse. Ask them kung bakit ayaw nila pumunta and just be a good listener. Tell them that you understand and that you're there to support them and help them in any way that you can. Number 4, self-doubt. Mapapansin mo na paboritong linya ng kaibigan mo ang mga sumusunod. Di naman ako magaling, di ko kaya to, dinajudge naman na ata nila ako, wala na akong ginawang tama, or mapigat lang naman ako. May mga panahon naman talaga na nasasabi natin to, lalo na sa peak ng stress. Pero pag napapadalas na sinasabi to ng kaibigan mo, that's anxiety. Paano mo matutunuhan ang kaibigan mo? Huwag mong sasabihin na, huwag ka nga nag-iinarte dyan, ang ganagaling mo kaya. You need to validate their feelings. Tanungin mo siya kung bakit niya nasasabi yung mga yon, and again, be a good listener. Pagkatapos mong malaman kung bakit ganun siya sa sarili niya, mag-provide ka ng positive feedback at tulungan mo siyang mag-set ng realistic goals. Kasi baka naman masyadong mataas yung expectations na sineset niya para sa sarili niya. Number 5, daytime sleepiness. For those experiencing anxiety, madami silang iniisip. They are worried about a lot of things, kaya active na active ang utak nila at hirap silang makatulog. Pag na-activate kasi ang fight or flight response, this makes you more alert than usual. Ang tawag dito ay hypervigilance. They feel na kailangan constantly aware sila sa paligid nila. Kung makatulog man sila, hindi mahimbing ang tulog nila dahil nababawasan ang deep sleep phase ng tulog nila. Pag napapansin mo na halos araw-araw na lang na groggy or inaantok ang kaibigan mo sa trabaho, talk to them and encourage them to seek help because mental health matters. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care.